For the first time, Kaswabe, in 55 years, Ford is expanding the Mustang family. Hindi na ako magugulat, Kaswabe, kung next time makakita na tayo ng hot hatch, full size na mga SUV or mid-size, tapos ang brand niya ay imbis na Ford, Mustang na nakalagay. Rival nga pala nito ay siyempre nandyan ang Kia EV6, Hyundai Ioniq 5, and ang katapat niya palagi, which is the Tesla Model Y. The unit price, Kaswabe, ay nasa 3,499,000. So this one right here captures the American ideals from the best-selling sports coupe in the world. Aalamin natin kung ano ang mga crazy details and features ng isang Mustang Mach-E. Then after that, let's get behind the wheel para malaman natin ang kanyang driving dynamics coming from the all-new electric Mustang Mach-E. Kaswabe, let's begin. Well, Kaswabe, pag-usapan kagad natin ang kanyang exterior elements at nasisilaw ako sa araw. Pagpasensyahan nyo na kung kumukunot ang aking noo. Kapansin-pansin, nilagyan nila ng racing stripes ito. Nagulat nga ako eh. Meron kang powerful and long bonnet para makita mo na galing ito sa isang OG na Mustang ang kanyang definition. Even though kahit wala tayong 5.0 naturally aspirated Coyote V8 engine dahil ang nasa ilalim nito ay Frank. Mamaya pag-usapan natin yan lahat. Closed grille dito, Kaswabe, parang horseshoe yung pinaka-shape nito. Meron kang camera. Ang naiba rito, yung Mustang dito or yung horse ay electrified dahil doon sa kanyang mga linya. Pero doon sa mga OG na Mustang, syempre, hindi naman ganyan ang design. Meron kang active grille shutters dito sa magkabilaan. Pag kinakailangan pa rin ito ng cooling, automatically, umu-open yan. Hindi ko lang matimingan. Minsan, nakabukas siya or whatever. Ang ground clearance din naman, Kaswabe, ay 7.3 inches. Pagdating naman sa mga mata, katulad pa rin ito ng mga S650. Pero sa lumang model, Kaswabe, ng mga Mach-E is isang linear lang yung LED ng mga turn markers, even yung mga DRL niya. Pero ito, nagkaroon siya ng spaces in between para ma-achieve niya pa rin yung sinasabing tri-bar effect. Ang gaganda ng mga ilaw natin. Next detail naman tayo. Tires tayo by Hankook and ang sukat ay 225/55 ang sidewall and R19s. Kapansin-pansin, ang namumula rito sa gitna dahil naka-Brembo brake package tayo. This is 6 pistons, diamond cut wheels, two-tone ito. As you may see, Kaswabe, nandito ang charging port natin. Once you press this, ayun, meron siyang dimple para mas maging effective yung pagbukas mo, hindi ka pa ulit-ulit. AC and DC, added information dito. Ang interesting pa ay merong horsepower dito sa likod ng pinaka-charging port natin na pinto. Because ang Mach-E natin, it's all about horses. Lock and unlock, pero meron siyang indication bar para hindi tayo nalilito, hindi ka lang doon tumitingin sa iyong gauge cluster. Ito na yung pinakahinahangaan ng lahat, Kaswabe. Naka-equip nga pala tayo ng 5.0 liter naturally aspirated V8, the Coyote engine, 480 horsepower. Ay, pero parang alayo ng narating ko Mustang GT pala yun. Electrified horse nga pala ito. So 88 kWh battery and dalawang electric motors on both axles. This makes 389 horsepower and 676 Nm of torque. Ang claim niya na full range ay nasa 550 kilometers. 0 to 100 niya naman ay nasa 4.8 seconds, which is meron pa rin siyang accelerating performance. Pero if you wanna maximize the full potential sa pinaka-shortest period of time, ilagay mo ang iyong drive mode doon sa unbridled. Amazing feature pa, Kaswabe, rito ay yung pagkakaroon ng Ford Pass na application. Kasi once na dinownload mo yun at kinonect mo dito sa ating Mach-E, ang telepono mo ngayon pwede magsilbing remote control. Ang benefit na makukuha mo rito ay hindi ka lang aasa sa iyong key fob. Pwede pa rin sa telepono or kahit iwanan mo na lang ang iyong key fob. Nandito yung remote start and stop natin. Even the vehicle locator, pwede mong makita sa telepono. Vehicle status, kung ilan yung battery percentage or yung charging time niya na status. One more thing, pag iniwan mo ito kung saan medyo mainit, nababad sa araw, pwede mo nang pakialaman yung climate para pag pumasok ka at nakaporma tayo, hindi ka na pagpapawisan, hindi ka manggigitata na kinakailangan. Buksan mo muna yung mga bintana para pasingawin ito. Ang key fob nito, napansin ko rin, meron tayong horse sa ating key fob, meron rin siyang horizontal line
which mimics kung ano ang emblem dito sa likod at dito sa harap na nagsisignify na ito ang electric Mustang Mach-E. Introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to, comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse, mantakin mo pati sa tren pwede. And flight approved ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Autosport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang kaswabe. Nandito sa likod ang signature natin na LED tri-bar. Para Mustang na Mustang pa rin ang dating nito kaso nagkaroon siya ng buntot. So hati ang preference ng tao, may buntot o wala. Nandun ako sa side ng ayokong may buntot. Gusto ko yung solid lang dito na tri-bar. Pag ginamitan mo ng mga turn markers yan, etong half lang yung gumagana dyan kaswabe. And sa likod, meron kang underbody ng mga diffusers which is very sexy and very attractive. Kaya lang kinakailangan silipin mo lang siya doon sa ilalim at nandyan rin ang ating kick sensor para pag meron kang bit-bit na mga gamit, pwede mong buksan ang ating tailgate. Meron siyang racing stripes. So again, it's either hatiin na naman ang preference ng tao rito. Yung horse natin, may mga linya siya na horizontally. It indicates, syempre, full electric ang ating Mustang Mach-E. Then pag binuksan mo nga pala ito kaswabe, behind third row, you have 822 liters of cargo space. Behind first row naman, pag in-stow natin ang mga upuan, aabot ka ng 1,689 liters of space. Doon sa harap, syempre, parang katulad rin ito ng mga Tesla. Meron kang frunk na tinatawag which is nasa 140 liters of space. Pag tinanggal mo naman yung cover dito sa ilalim, pwede kang maglagay ng mga yelo, lalong-lalo na pag nagkaroon kayo ng adventure, mga juice, mga alcoholic beverage, pumunta kayo ng beach. Okay, dahil naka all-wheel drive naman tayo kaswabe, walang problema, meron kang drain plug doon. Dito pa lang, di ba? Pwede nyo nang simulan ang iyong mga party-party. Meron kang LED lights doon. Then, ang importante pa rito na accessory, meron kang rear cloth cover na pwedeng ilagay dito na protection against sa init ng araw at sa mga taong pasilip-silip dyan. To make it more interesting, nandito pa rin ang mga touches ng modern EV aesthetics. Siyempre, para hindi ito maging common na crossover SUV, ang ginawa ng Ford dito, inilagay nila ang fastback silhouette para ma-recognize mo na coming from OG Mustangs ang kanyang definition. Medyo tricky lang sa iyong mga mata or mata natin dahil yung body styling na kulay puti dito, akala mo yan ang kanyang roofliner, pero nagkakamali ka dahil yung black piece dito, yan yung pinakatotoong height niya. Pag pumasok ka sa loob, ang akala mo yung roofliner mo, medyo magiging yukot ka, mahihirapan ka, yuyuko ka, pero ang totoo niyan, mataas pa rin ang ating Mustang Mach-E. Naging madaya lang sila because ang objective ay makita pa rin ang DNA ng mga OG na Mustang. Sa kanyang side profile kaswabe, napakakinis ng ating mga pinto. So good for efficiency ng ating aerodynamics dahil nasa modern era na tayo, electric Mustang. So wala na tayong mga grab handle na kalandian dito. Walang pangit na hawakan. Pero ang gagawin mo para buksan nga pala ito at kinakailangan ituro mo ito sa mga magiging pasahero mo or family members, pipindutin mo lang yung switch button dyan. Pero don't worry kasi hindi ka naman madidisgrasya at may ipit ang iyong daliri kasi kahit itulak mo ng ganyan yan, may safety siya dahil may naka-stick out na lever dito para magkaroon ng space. Ang objective dito is dito mo hahawakan. So normally, pag nag-open, dito raw yan hinahawakan kaswabe. Meron silang black molding na inilagay. Once na medyo naiangat mo sa kanyang clearance at pumasok ka,
wala nang problema. Pwede mo na ngayon itulak ito kaswabe. And that's it. Same scenario goes here sa ating driver cockpit. Meron ka ring electric push button na pipindutin dito to open. Dito sa B-pillar, once you press that, medyo aangat siya. Pero ang pinagkaiba nila, meron kang little wing dito na pwedeng i-pull. Dahil dun sa likod niya, it has a different sweeping motion. Pero ito, hindi naman ugali na pag pumunta ka rito, dito mo atakin. So automatically, ang instinct natin, bandang dito mo yan bubuksan. That's why ganito yung ginawa nila. So makinis pa rin para sa ating aerodynamics, pero ang pinaka-the best dito kasi, meron siyang electrified force to projection once na nag-approach ka dito sa ating Mustang Mach-E. So we are here kaswabe sa ating driver cockpit of the Mustang Mach-E at ang pinaka-the best niyan, meron tayong push start button. Unlike other electric vehicles, yung mga pagpasok mo, hindi mo maintindihan kung naka-ignite na ba, medyo nakakalito. Pero eto, kung ano yung nakagisnan natin, pwede mo pa rin ma-apply sa ating Mach-E. Pag-usapan kaagad natin yung different drive modes nito kasi hindi ito yung katulad sa mga normal na minamaneho natin kaswabe na merong eco, normal, and sport. Ginawa nila itong catchy. So medyo may kalandian lang ng konti, pero it's very nice naman kung makikita natin. Eco is whisper, normal is engage, and pag sport driving naman is unbridle. So once you press this sa ating touchscreen monitor kaswabe, magbabago yung pinaka lighting effect niya. Pero wag kang umasa na minana niya yung mga animation when it comes doon sa mga Mustang, lalong-lalo na sa S650 ngayon. Wala masyadong changes dito. Magbabago lang sa ating gauge cluster when you are driving a certain speed, pero pag nakahinto tayo, wala masyadong magbabago dyan kaswabe. Up next naman, yung pinaka-icon ng ating Mach-E, luma yung style ng mga ilaw dito. Kasi sabi ko nga sa inyo, nagkaroon na siya ng spaces in between para maging tri-bar, pero hindi ko maintindihan, luma yung ibinigay nila rito na Mach-E. Pero ang pag-uusapan natin is yung technology talaga ng Ford, which is yung knob adjustment dito ng mga ilaw natin. At least hindi ka lang dito titingin kung ano yung indication niya, binibigay niya pa rin kung ano yung nangyayari when it comes sa ating gauge instrument cluster, kung naka-park lights ka, naka-automatic, or naka-open yung pinaka-headlamps natin. So, naiiwasan natin kung ano yung mga maling settings. Yung nasa gitna na to, this is 15.5 na touchscreen infotainment system natin. And very familiar ito kasi yan yung nag-drive tayo ng mga Wildtrak and Ranger Raptor. Medyo may pagka-OA lang talaga sa sobrang laki, pero ang daming information na pwedeng pakialaman. I like the feature dito, yung may sketch, pwede kang makapagsulat. For example, meron kang kausap dito, di ba? At meron kayong tinatalakay na importante, mga direksyon, mga pang-business na mga terminology nyo. Pwede nyo pakialaman yan, iba-ibang ilaw, iba-iba yung sizes ng pagsulat. Pero unluckily, pag nag-drive ka, hindi mo pwedeng gamitin yon. Sumunod, meron tayong floating knob dito. Ang dami niyang adjustment, pwede sa volume, pwede sa AC, pwede sa temperature. Pero doon sa gitna, merong part dito na pwede mong ipasok yung iyong daliri at magkakaroon siya ng small animation na gumagapang yung mga ilaw. All of a sudden, nakaka-entertain siya kahit papano. Tapos, yung settings ng mga ilaw natin, meron siyang auto high beam, which is ang terminology na ginagamit dito ay glare-free lighting system. So once na nag-drive tayo, meron kang kasalubong na kotse, ang iilawan niya is yung outside ng kotse, hindi doon mismo sa object na nasa harap niya, para nang sa ganoon, mas maging safe ang pag-travel natin when you are driving the Mach-E. Once na ipinrest natin yung camera, of course, we have 360, tapos meron kang reverse cam. Hindi ko ina-expect na pag pinrest mo yung nasa likod natin ng camera, magbabago ito yung angle niya nasa overhead sa likod. Hindi lahat ng mga automobile meron ganong feature when it comes sa cameras, para mas maging malinaw kung meron ka na talagang tatamaan at makikita mo few inches away na lang ang nangyayari. Wala na ang ating naturally aspirated American muscle, the V8. Binigyan tayo ng all-new propulsion system. Yun yung pinaka magiging sound effect nito when you are driving. So pag arrival natin, meron kang maririnig sa loob at meron din siya sa labas. Ang pagkakaalam ko, yung speakers nasa bandang front axle. Sana tama yun. Pero itry mo, pag inon mo yan kaswabe, buksan mo yung bintana, maririnig mo ang pagka-futuristic ng isang Mach-E. Pero wala kang pwedeng piliin na ibang sound effect. Nag-iisa
lamang siya. Naka 10.2 low profile ka ng instrument gauge cluster. Medyo para sa akin, sana nilakayan lang nila ng konti kasi ito, kahit maghati tayo ng konti, iangat lang natin to. Sometimes yung manibela, pag normal driving, medyo nakaharang siya ng konti. So kinakailangan talaga magkaroon ng adjustment. Pero ito, manual adjustment siya, tilt and telescopic. Nandito ang ating speedometer and even yung battery percentage natin, yung gear selection. Gear stock is nandito, pero sa mga luma kaswabe, meron kang select shifter dito sa gitna. Meron tayong sensor dito para pag ginamit natin yung mga adaptive cruise control na make sure niya na yung mata mo is eyes on the road. Pero para sa akin, itong 10.2 na low profile gauge cluster natin, sana medyo tumaas siya ng konti, kahit konti lang naman. Very nice yung manibela natin with red stitching, 3-spoke ito. Then yung horse, meron talaga siyang linya. Yung pedals natin, naka-sport package tayo, aluminum yan. Ang benefit na nakukuha natin dyan, pag nag-drive ka, nilagyan mo ng AC, ang sarap sa talampakan. Ang lamig-lamig. Naka-Bang & Olufsen tayo na 10 speakers. Napaka-rugged ng itsura niya for a premium na interior. Meron kang faux carbon fiber, red stitching, panoramic fixed na glass roof. Napag-aralan natin dyan, nagkakaroon na rin siya ng blockage ng mga UV rays kaswabe para syempre hindi makaharm sa balat natin. Pero iba pa rin talaga pag tanghali, pumapasok talaga yung sinag ng araw, nagkakaroon dito ng anino. Pero ako pag nagdadrive ako ng sobrang liwangan, ang gusto ko nagiging madilim yung cabin. Yun lang yung pinaka naging head scratcher sa kanya. I don't know, baka meron accessory na pwedeng iharang dito or lagyan na lang natin ng mga gloss black na foil or any para medyo hindi pumasok yung liwanag. So pag kinakailangan mo ng mga ganyang materyales at gusto mo maging bago ang iyong sasakyan, kontakin mo lang ako kaswabe. We have shop na meron tayong PPF and mga premium autofoils. Auto dimming ang ating mirror. Meron kang space dito sa center console, wireless charging pad, 2 cup holders, e-brake, hazard, lalagyanan ng phone. Pag nakatayo, pwede natin i-flip ang ating armrest para mas magkaroon ka ng maraming spasyo or pwede mo lang pagpatungan kasi meron tayong charging power outlet, 2 USB Type-C. Then, yung mga upuan natin, perforated ito, kaya lang, heated lang yung mga seats natin. Bakit naging ganon? Hindi lang ganon ka-aggressive yung mga side bolsters. Pero nakakita ako ng mga crossover SUV, which is, mas mabagay sana yung upuan nila dito. E pag sinabi mong Mustang, naka-Recaro seats. Sana ito, medyo kahit 3/4 man lang or kalahati ng beauty nun yung ibinigay dito. Pero wag kang mag-alala kasi power adjustment naman ito, and syempre mas mura nga lang, nasa 3.5 million kasi ang OG na Mustang is nasa 3.9 million pesos. Syempre different package na yung ibinibigay niya. Tapos isa pa kaswabe, pag bubuksan mo yung pinto dito, wala ka nang ipipress na ganon. Katulad ito ng mga pick-up na Ranger na dinrive natin or even sa mga Everest. Ito yung handle, tapos meron ka lang lever dito na kinakailangan i-pull. So daliri mo lang ang gagamitin mo, ang dali i-open. Pag i-close mo, atake lang natin, meron tayong memory seats dyan, may grab handle ka, eyewear storage, and pagdating dito sa backseat natin, this is 5-seater kaswabe, same orientation ng mga seats natin. Kaswabe, here in the backseat, maluwag. Meron kang pakit dito, 2 vents, USB Type-C, flat yung ground natin, ito yung space ko. Pero ang pinaka nakikita kong super cool dito is yung panoramic natin na glass roof. Talagang ang sarap tingnan kung ano yung nasa taas, lalong-lalo na to pag syempre maganda yung ulap, maganda yung panahon, or kung umuulan man, yung pagpatak ng bawat dramatic na mga droplets. Grab handle, 2 ilaw, tapos same orientation ng pinto, meron kang lever dito na piniplit lang. Speaker natin, Bang & Olufsen, cup holders, meron kang 2. Syempre, nafo-fold din yung mga seats natin, same orientation kung ano ang itsura ng nasa driver cockpit natin. Iparanas ko naman sa inyo ang ating driving dynamics coming from the all-new electric Mustang Mach-E. I am driving the all-new, all-electric Mustang Mach-E. And this one, it's all about acceleration, it's all about speed, it's all about being new dahil nandyan ang Mustang na DNA. Alam mo, it's a pleasure kaswabe driving this. Nakaka-proud lang kasi pag nakita ng ibang tao, talagang medyo napapasipat sila na bakit ganyan ang itsura ng isang Mustang, parang naging SUV. Siyempre dito sa Pilipinas, kailan pa lang nag-debut ito, so bago talaga sa paningin ng mga tao, kaya ang sarap tingnan ng impression nila pag nakita nila this all-electric Mustang kaswabe. Ngayon against its rival, lalong-lalo na pagdating sa Tesla Model Y. Ayan yun yung number 1
na talagang competitor ng ating Mach-E. So magkaiba sila ng persona and karakter. Para sa akin, that one is being a good man and super respectful, sobrang clean niya. Pero if you will be driving a Mach-E, it is a badass crossover SUV that's a rugged personality. Ganun siya eh. Mararamdaman mo talaga yung Ford spirit dito sa loob, lalong-lalo na pag nakita natin yung malaking monitor screen natin na 15.5 inches. Then you will see the all-electric horse na nasa gitna ng ating manibela. So this one does the job kaswabe pag naghahanap ka ng mga V8, pero medyo may excuse na tayo doon dahil syempre naka-electric motor tayo. At least yung bilis na ibinibigay nito, this one is almost 390 horsepower, hindi ka maiinip, magkakaroon ka talaga ng satisfaction. Okay, then meron kang maririnig na propulsion sound even though kahit naka-normal ka, pag inilagay natin sa sport, which is the unbridled. Dati sa lumang model naka-untame ang nakalagay dyan. Ngayon binago nila. Mas maririnig mo ngayon yung propulsion sound. Nabubulol ako dun And meron kang active speakers dito sa loob and even sa exterior. Yun yung mas maganda. Para nakikita talaga nila, hindi lang basta super boring. Maganda, meron din naririnig sa labas kasi ang disgrasya minsan may mga naglalakad, more futuristic siya. Mas mararamdaman mo yung sasakyan kahit papano pag it creates different note of tone, di ba? Pero hanggang 120 kilometers lang tayo. Drive modes niya kaswabe, wala lang siya ganun ka animation na kaganda. So sa low profile natin na gauge cluster, meron lang siyang parang may mga geometric patterns na gumagapang ng ganyan. Super subtle lang, pero yun nga yun, sabi ko sana medyo nalakayan nila yung gauge cluster at hinati na lang yung nasa infotainment system natin. Ang good news dito, pag gusto mong mas makapag-regen ng more energy, ilagay lang natin sa engage, then one pedal drive. Mararamdaman mo na meron siyang friction talaga. Pag meron pasahero kasi, medyo hindi talaga makakasabay yung mga tao when it comes sa mga deceleration niya. Okay, kasi dito hindi mo na kinakailangan pindutin yung brakes, release mo lang yung throttle pedal natin, mahatak siya pabalik ng energy. So good for creating and conserving energy. So, ang nagulat lang ako, inintindi ko talaga bakit pag nagda-drive ako, hindi ganun ka-refined yung damping system niya. May konting bump ka talaga na mararamdaman na hindi siya mawawala. Every time na you will handle this, ayos ka, mamaya-maya manginginig ka, ganun yung nararamdaman ko and natandaan ko kasi this, again, Mustang DNA siya, so it drives on a sporty vibes. Hindi siya yung tamed, hindi siya yung super comfortable and boring na ride. Ang habitat pa rin ito is all about linear driving, on track, pwede mo siyang paglaruan doon. Medyo may pagka-firm talaga yung mga suspension natin. We are driving all-wheel drive dito, kaya perfect rin when it comes sa kanyang traction. Powertrain kaswabe, single speed lang tayo, kaya seamless ang ating driving. At napansin nyo, may anino ako. Ito yung sinasabi ko kaswabe na hindi siya pang Pilipinas talaga. Hindi lahat ng tao magiging trip yung ganitong body styling na meron tayong panoramic glass roof. Sa ibang bansa okay yan, pero dito sa tropical weather natin, tapos mainit talaga yung araw, nakakasilaw minsan, ayun lang yung naging hate ko dyan. Pero siguro there's an accessory to cover up. When it comes sa weight ng ating manibela, it feels a little bit rubbery. Okay, para siyang goma. Alam mo yung goma pag binendbong ganon, gusto niya kaagad bumalik. Yun yung nararamdaman ko eh. Pag nilagay natin sa unbridled, I think parang mas naging loose siya ng konti. Sa sport, is it true? Usually, di ba, nagiging firm ang nangyayari. Linear driving lang tayo kaswabe, kaya hindi ko masyadong malaman eh. Sa engage, almost very minimal lang yung changes niya ng konti. So when it comes siyempre sa instant response na speed natin, dun mo maasahan talaga yung unbridled para makuha natin yung maximum output ng power niya for a shortest period of time. Nakapaa nga lang ako nagdadrive kasi naka-sport pedals tayo, yung aluminum ang lamig. While you are driving, ang difference dito laban sa Model Tesla Y, halos wala kang makikita sa bonnet. Dito, yung hood talaga kung ano yung Mustangs na parang
may sungay sa bawat magkabilaan. And ang gusto ko lang talaga magkaroon ng changes dito kaswabe. While driving this, I can stay here ng ilang oras. Pero hindi lang ganun ka-supportive talaga sa side bolsters yung mga upuan natin. Again, naka-Recaro seats yung mga OG na Mustang. Sana kahit semi-bucket seat man lang na ganitong style yung upuan natin, which is nagagawa naman ng iba. My question is, pag naghahanap ka sa market ng ganitong segment na all-electric crossover SUV, nandyan yung EV6, Ioniq 5, and syempre yung Model Y against the Mustang Mach-E, ano ang pipiliin mo? So gusto ko malaman kung ano ang magiging sagot mo dyan kaswabe. Again, the unit price is 3.5 million pesos. Maraming salamat sa Ford Auto Hub dahil sila ang nag-lend out sa atin ng Mach-E, and it is a pleasure na magkaroon ng driving experience sa pinakabagong family ng Mustang kaswabe. So follow me on Instagram and TikTok. Don't forget to subscribe kaswabe. God bless, more power and more performance.